We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. May hapon na kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Alan Domingo. Nga maghatod sa labing dako mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Live din sa GMA Complex sa Dakbayan sa Subo. Ako si Cecil Tibod Castro. Gihaya na kadtong mga bata nga namatay sa sunog nga miulbo sa usa ka sitio sa barangay Tisa, Cebu City kagahapon. Samtang mga investigador sa kabombiruhan mibalik sa dapit aron paghipos og dugang ebidensya. Ano ang report ni Nico Sereno. Sa hawan nga parte sa may sitio Upper Kapakulan, tapad sa nasunog nga mga balay ug ilawom sa tolda, gipahimutang ang haya. Gitapad ang urn sa upat ka mga biktima. Sa 10 anyos nga si Angelo Bayaton ug mga manghod nga sila si Kryle 6 anyos ug Christina Grace usa ka tuig. Lakip na sab sa ilang ig-agaw nga si Amery Zane Kaburnay 11 ka buwan. Ang pamilya sa mga biktima naglisod pagdawat sa ilang nadangatan. Ang apuhan sa tulo ka magsuon hilabihan ang kahinugon. Miasoy kini sa iyang kahinangop sa matag higayon nga muduaw sa iyang gipuy-an ang mga apo. Ang suka dito hindi ako kakita. Wala jud ko makalugsog dinhi. Madto sila nako dadan ko naglag kaon. Dadan ko naglag musampit ni siya mga organisi maguna dito. Kani ka magwangan ani. Mga organisi maguna dito. Mga ganisi maguna dito niya. Ako ra na siyang gaksun kada bukano ko gaksun ginan ako sila. Ang mga kasilinganan dili usab makatuo sa nahitabo sa mga bata. Sa pagkahitabo, nakit-an sila sa lain nga silingan apan naglisod na sa pag-rescue tungod sa kadako sa kayo. Ang mga pag-umangkon ako nga akong anak, ngata sila diri man naputol man ang wire. Paghikap nila diri mangurinti naman. Di sila kasaka. Sila may nakakita, kini nakasaksi. Ano yun, lakaw. Sa dong, kuan dong, yan na yung injilo. Igana ko ng injilo ko, puti ka ng murag nasunog dong. Bangon na sa siya. Ibangon, siglili, syagit ang bata. Yan ang kunong giana yung manghod niya. Samtang gibalikan sa mga fire investigators ang lugar kaganiha, nikuha og dugang mga ebidensya sama sa stove ug mga kable sa kuryente. Subay kini sa pagtumbok kung unsa gyud ang nakaingon sa sunog. Sa laboratory para may determine for the purpose lang of determining sa origin ug sa cause. Kay as of now wala kita kibalo pa unsa asang origin, asang unsay cause pud ani pud. So tanan nga angles ato nag-entertain. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Usa ka buwan sa dili pang Pasko, 33 ka mga trabahante sa usa ka locator sa MEPS 2 ang na-retrench. Arasong kumpanya tiggama og mga metal parts alang sa mga optical devices, microscope parts ug industrial filters. Siluan meron din na adunay live update nini. May Lan mingaw ang Pasko alang niining 33 ka mga trabahante nga nawada og trabaho. Base sa monitoring sa Peso Lapu-Lapu, sila ang ikaduhang batch sa mga trabahante sa naasoing kompanya nga na-retrench. Sa first batch lan nga na-retrench niadtong milabayng Mayo, 65 ka mga trabahante ang apektado. 7 ka tuig na nga nagsilbing machine technician sa usa ka locator sa MEPS 2 ang 34 anyos nga si Brian Kent Asis. Niadtong naklabang buwan, nakadungog na siya og mga istorya nga mupatuman na usab og retrenchment ang ilang kompanya tungod sa kahinay sa demand sa ilang production abroad. Og nakonpermar niya kini, human sila gipahibaw nga niadtong Nobyembre 19 na lang sila kutob sa pagpanrabaho. Gulo mo kay wala mi so paglisod kon sa pagkosang pamilya man labi ako anak ma'am eskwela. Lisod kayo asa kong itag ko lang ma'am. Mga tawad lang kinahanglan mo ba.
Mato ni Brian, naglisod siya karon pagpangita og trabaho ilabi na kay hinapos na sa tuig. Misalmot unta siya sa job fair sa Peso Lapu-Lapu niadtong Nobyembre 8 apan wa man malakip ang posisyon isip machine technician sa mga job opening. Busa karon, naghabal-habal driver na lang una siya aron adunay ikasustenir sa pagtungha sa iyang anak. Maglisod pa man dud karon ma'am kay padong December ba. Kuan pud ko nga sa dapit mga player kay hinay ba. Matod ni Kim Francisco, Peso Manager sa Lapu-Lapu City, nga nasayran lang nila ang nahitabong retrenchment human midangop ang naasoy mga trabahante sa ilang buhatan. Similar to the first batch, naguna ang ilang mga displaced workers ni duol diri nato. Onya ni reach out sa ilahang company nga mo endorse sa ilang mga displaced workers diri nato aron nato ma-facilitate ang mga ayuda para nila. Hinuon, nahatagan man sa separation pay ang naasoy mga trabahante. Amo ani silang i-report na po dito sa DSWD o sa DOLE for mga interventions na to, the usual interventions that we give to our displaced workers here in MEPS. Samtang usa ka dakong meat shop ang mipahibaw usab sa Peso Lapu-Lapu nga nanaktak sila og mga trabahante human ubay-ubay sa ilang mga branches sa Metro Cebu ang hingpit nga nanira. Lakip sa naapektuhan ang 22 ka mga butcher ug sales assistants nga mga taga Lapu-Lapu City. Lakip sila karon sa gi-endorse sa Peso Lapu-Lapu ngadto sa DSWD 7 ug DOLE 7 aron mahatagan og financial assistance ug livelihood right shop. Sa pagkutlo ning balita, wala pa makuhay og habig ang naasoy MEPS locator. Hinon matod sa kadagkuan sa MEPS 2, wala man hinuoy hulga nga mo pull out ang naasoy locator. In terms of the business is still booming. In fact, we have already more or less recovered from the pandemic. If there are, like you said, retrenchment, it's not significant so far. Lan gipahibaw sa Peso Lapu-Lapu nga aduna ipahigayong overseas job fair karong Disyembre 8 diha sa usa ka mall sa may North Reclamation Area sa Cebu City. Diin adunay nagkadayang kahigayunan sa pagpanrabaho abroad nga mamahimong maaplayan. Lan? Okay na nga, salamat. Loan meron dina. Tulo ka adlaw human sa grabing baha sa Eastern Visayas, ilabi na sa Katarman, Northern Samar, nanawagan karon og tabang. Dili lang pagkaon, apan lakip na sa diniliang pagpaayo sa river ug flood control infrastructure nga nagusba tungod sa kalapad ug kakusog sa bulog sa baha. Ni ang report ni Femery Dumabo. Kining sinakong mga basura mo'y mutagbo sa kadalanan sa may barangay Ipil-Ipil sa lungsod sa Katarman. Nagtipon og usab sa gawas ang mga basa ug hugaw nga mga sapot nga gisanapan sa baha. Kining mga nabasa nga mga dokumento nga gisuwayan pa nila og salbar pinaagi sa pagbuwad. Dili bago alang kanila ang pagbaha apan matod sa mga mulupyo na trauma sila sa hitabo tungod sa kalapad sa pagbaha niadtong Martes. Sa akin medyo kasi dati nagbaha na dito sa mga bata kaya medyo hindi maiwan-iwan. Akala ko Tacloban na kasi may alon na malaki ang na-experience namin yung mga bata. Nagiiyakan. Ang barangay Ipil-Ipil usa sa labing apektado sa pagbaha ug daghang mga panimay ang nangaguba. Usa kini sa mga dapit nga kusog kaayo ang sug sa baha, diin nahimutang tapad lang sila sa Katarman River. Usa sa naguba ang panimay ni Manong Gido nga sa 78 ka tuig nang nagpuyo sa dapit. Kini ang unang higayon matod pa niya nga nakasinati siya sa ingon ni adto ka kusog sa baha. Tagal ako umalis muna dahil inalalaya ko yung mga damit baka mabasa. Itinataas ko taas. Yung lampas na sa akin yan, lumabas ako dito. Ang nasira dito sa barangay Ipil-Ipil is sobra 400 houses. Makikita nyo rin po dito na lahat po sira. Tungod sa kakusog sa bulog sa baha, kining bahin sa Boulevard sa Purok 1 nahugno. Lakip sa naguba ang usa sa parte sa daan. Sa pagkakaroon, wauna kini paagi og mga sakyanan. Naguba usab kining portion sa flood river control dinhi sa Purok 4. Hingi namin ng tulong na kung pwede po ma-actionan kaagad, lalong-lalo na po sa ating presidente, matulungan yung barangay Ipil-Ipil. Kasi once na hindi po yun naayos, hindi yan nakumpuni, malaki pong damage ang mangyayari. Matod sa Katarman Mayor, First District Representative sa Northern Samar, nga ang nagubang mga infrastructure usa sa priority. We're closely coordinating now with DPWH. Fortunately, kahapon dumating si Regional Director ng DPWH and kasama naman siya sa i-report na risk assessment. Once ma-include,
definitely by next year magagawa ng paraan. So yun yung mga coordination ginagawa namin ngayon because importante yung relief but importante din yung mid-term, long-term recovery dahil nga grabe talaga yung damage sa amin. This is once siguro in a multiple lifetime yung nangyaring excessive rain. Gabi, makita pang mga lama sa pagdahili sa yuta sa mga daan sa lungsod sa Oquindo ug sa Lupe de Vega sa di pa makaabot sa Katarman. Dali kining napaubos sa clearing operation sa DPWH 8 aron maagian sa relief operations. Obanik Leofer Lumaya ug Edward Tubilan, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Kampanya aron mahunong ang violence against women mas gihingusgan pa sa Mandaue City. Samtang usa sa gisugyot ang paghimo regular sa empleyado nga mga GAD personnel sa kabarangayan nga maoy moresponde sa ingon niining mga kaso. Anong report ni Nico Sereno. Sa gihimong Women's Summit, formal nga gilusad ang 18-day activism aron hingpit nga mahunong umawagtang ang violence against women. Lain-laing makalihukan ang gihanay ning maong mga adlaw paghingusog sa advokasya. Lain-laing isyu ang hisgutan sama sa unsang pamaagi makatabang ang katawhan sa mga biktima. Daghan pa gyud tang cases and we are striving and we are trying to be a part of the movement to eliminate this really worldwide concern. Natukisab ang concerns sa mga gender and development o GAD focal persons sa nagkadaiyang kabarangayan. Kung honorarium ang hisgutan, aminado ang ubang personnel, usahay makatapal pa sila sa gasto sa mga biktima nga mudangop kanila. Maong usa sa sugyot ang pagpangitag pamaagi sa ilang pagpangempleyo nga dili sab maapektuhan kung magbag-o ang administrasyon sa barangay. God specialist or BAUDES people that will attend to BAUDES concerns. So isa na importante ang mag-create unta og posisyon na regular na bisag mag-change ang political climate na ato ang mga qualified. Ma-address ra na nato niya kay ato lang nang i-kuan counterpart sa city no nga hopefully kay kana magud usahay mga God focal matrain sila maayo no. But eventually gabot sa time nga mag-election mailisan. Matud sa mga opisyales, importante ang pagtambayayong sa komunidad aron padayon nga maproteksyonan ang katungod sa kababayen-an. Mao gunay problema kay ang mga kanang mga kababayen-an nga moduol mostly dili na nila malahos ni kay kanang mahadlok magud sila ingino papailan ana maoro igulas lang mosumbong. So patuan na tong patanod diha ra sila mapacify but eventually ilang pasuluon ra gihapon. So mo na ba nga continuation of kanang mga hitabo. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno. Balitang Bisdak. Dakbayan sa Talisay, nagpadayon ang pagbansay sa City of Talisay Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga first responder o CFR sa Barangay Mohon. Kabahin kini sa paghimo ug mga resilient community o kaandam aron mas masayod sa pagtubag panahon sa mga emerhensya. Gitudluan ang mga milangkob sa Barangay Mohon Community First Responder sa saktong pamaagi sa bandaging, splinting, lifting, moving ug packaging sa usa ka pasyente. Gitudluan usab sila kabahin sa vital signs management ug oxygen administration management. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. DSWD Secretary Rixlon Gatchalian personal nga bibisita sa Northern Samar, ilabi na sa lungsod sa Katarman nga usa sa grabing napiktuhan sa baha. Ano ang live report ni Femery Dumabok. Ben. Lano sa samando ni DSWD Secretary Rixlon Gatchalian nga di lang kausa kundi duha ka rounds ang imong pagpanghatag sa mga family food packs ngadto sa mga apektado sa kalamidad.
Dinhi sa Provincial Social Welfare and Development Office sa Northern Samar, bising ilang mga kawani o mga sakop sa Philippine Army sa pag-repack sa mga food packs. Ila kining iapod-apod sa uban pang mga apektado sa baha. Bato ni DSWD Secretary Rexlon Tinggatchalian nga sa labing uwahing report nga iyang nadawat gikan kang Northern Samar, Governor Edwin Ongchuan ganihang buntag. Ana-ana sa 111,558 ang mga pamilyang apektado sa tibok Northern Samar tungod sa kalamidad nga dala sa Shoreline ug LPA. Samtang gawa sa family packs, nasabutan nila ang paghatag og financial assistance. Hindi sa sapat yung isang round lang ng food packs, so dalawang wave yun. So all in all, that's around 222,000 na tuloy-tuloy na darating dito ang kanilang food packs. Pangalawa, napag-usapan namin ng Governor at ni Congressman Paul yung financial assistance naman para makapagsimula ulit ang mga kababayan natin na naging biktima nitong Shoreline na ito. Kasi ngayon is the relief, di ba? So, may nakaplanado na 220,000 food packs and then pinaplano na namin din pati yung cash assistance. Atol sa tigom nila ganihang buntag, gipahibaw si DSWD Secretary nga doon na pagyoy mga interior portion ug bukirang bahin ang di pa maagian ug mao karoy gitutukan sa DPWH, military ug ubang ahensya sa gobyerno diha sa lungsod sa Katarman. Nagtutulungan po kami with AFP, PNP and private contractors at humingi na po kami ng tulong with MMDA and OCD para po madagdagan yung mga heavy equipments para po maklear yung aming mga 18 identified landslide areas. So, kumusta daw po yung mga residente daw po doon? As of the moment, wala pang kuryente, wala pang signal. So, yun yung mga issues namin na hinaharap. Pero, ongoing naman na yung operations. Samtang mato ni Governor Ongchuan nga aduna sila'y 7 nga natalang nakalas atol sa pagbundak sa kusog nga uwan dala sa Shoreline ug LPA. 2 niini sa landslide sa lungsod sa Pambuhan ug 5 sa lungsod sa Katarman. Ito po to official, no? Kasi wala pa pong death certificate. Very sure na po tayo because of the calamity. In fact, dito po sa Katarman, meron po tayong around 5 na unofficially na body count. Samtang lang din sa likod nga bahin sa Northern Samar Provincial Capital na himutang ang Capitol Gym. Diin nagpahigayon karon kasamtang nagpahigayon ang laing repacking sa mga relief goods. Samtang sa maong Capitol Gym usab na himutang ang mga evacuees nga karon anaa lang sa 16 ka mga pamilyahan kon kapin sa 50 ka mga individual. Din una kining moabot unta sa kapin sa 500 ka mga individual nga ni kasamtangang ni pahimutang dinhi sa unang adlaw gyud sa pagragasa sa grabing baha dinhi sa Katarman. Lan? Pero ako lang pangutana nining mga orasa, kumusta ang weather condition diha? Doon na pa ba'y pag-uwan o hulga sa pag-uwan nga posible nga musangpot na sa pagbaha? Lan kaganina no mga pasado alauna hangtod sa alas 3 karong hapon nakasinati gyud ta og moderate to sometimes heavy nga pag-ulan dinhing dapita muna gina-observe sad nato katong ubang mga barangay nga badly hit like katong sa barangay Ipil-Ipil, barangay Mulave ug sa barangay Bangkiruhan. Hinuon lan dali raw sab nga ni undang ang ulan gani karong mga panahon na makita na sa ko ang likod siguro dinyo makita din ha pero ibabaw sa bahin ining Northern Samar Provincial Capital makita na ang buwan nagpasabot nga wala na ipagpanag-om sa pagkakaroon Lan? Okay lang, salamat. Femari Dumabok. Mga kapuso, ang nasinati natong pagpanag-om karong adlaw bugna sa easterlies o ang hangin nga gikan sa sidlakan nga nagdala og bagang dag-om. Matod sa Pag-asa, ang easterlies karon ang nagpasulabi sa may Eastern Visayas ug nagpadayon sa Central Visayas ang direksyon niini dala ang bagang dag-om. Tungod niini taas ang posibilidad nga masinati ang mga pag-uwan karong gabii. Hinuon ug mga adlaw posibleng masinati na ang init nga panahon hangtod na kana sa adlawng Domingo. Samtang ang shear line o ang panag-abot sa init ug bugnaw nga hangin atoa na karon nakaapekto sa Southern Luzon. Dag-om sa Eastern Visayas moabot magid Cebu nya usa pa natay mga localized thunderstorms. So expect gyapon ta ulanon tarong hapon or gabii. Pero most likely dili mga bunok kay kuan naman siya ang easterly ang iyang concentration tuara sa may Eastern Visayas gid.
Wala pa mapasakang kaso ang City of Naga Police Station sa aksidente sa kadalanan sa Uling Naga Road nga niadtong Nobyembre 22 alas 10:45 buntag. Kanisangpos kamatayon sa duha ka mga taong nakaangol usab sa laing 14. Nagsubay ang passenger bus, truck ug ang duha ka motorsiklo sa Uling Naga Road padung sa poblasyon diha nawadaan og brake ang truck. Una kining mibangga sa auto nga nagparking daplit sa daan. Dayon mibangga sa motorsiklo ug dayon mibangga na usab sa scooter motorcycle. Human ini mibangga ang truck sa passenger bus. Tungod sa kakusog sa impact, nakaladkad ang bus sa pipila ka metro. Ang aksidente misangpod sa kamatayon sa usa ka junior helper sa truck ug sa driver sa scooter motorcycle. Gawa sa pagkaangol sa mga nagmaneho sa nisgutang masakinan. Nakaangkon og mga minor injuries ang napo ka mga pasahero sa passenger bus. Sa pagkakaroon wapay napasakang kaso ang kapulisan sa Dakbayan sa Naga batok sa truck driver nga anagaron sa Tambalanan. Subay sa pagsanong sa kampanya alang sa sustainable transportation, upgraded ng mga electric buses ang ipadaga na karon sulod sa Mactan Export Processing Zone kun MEPS 2 sa Dakbayan sa Lapu-Lapu aron masakyan sa mga trabahante. 100% kining electric, fully air-conditioned, hitsa sa mga CCTV camera ug accessible alang sa mga adunay kakulian sa panglawas. Matod sa kadagpuan sa MEPS 2 nga niadtong 2015 pa nila gisugdan ang paggamit og mga electric buses sulod sa naasong industrial estate. Kining bag-ong batch karon sa mga electric buses maka-accommodate og 30 ka mga pasahero ug tag 7 pesos ang pliti niini ug cashless ang paagi sa pagbayad. We're here and committed to servicing the needs of their locators towards a more sustainable methods. This is actually part of our transformation roadmap where we are focusing on sustainability. And in fact, in the future, we are applying for Verde certification, which is aligned to our sustainability roadmap. We've been working with the local governments here in Cebu, with Mandaue, with Cebu City. And I think over the next few months next year, you're going to have a large-scale rollout of more of these electric buses to serve both public transport, corporate shuttles, and industrial estates. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Nasiko patol sa entrapment operation sa Regional Anti-Cybercrime Unit Kunraku 7 ang usa ka lalaking may blackmail sa iyang kanhi ni gugma. Gipasangin lang siyang mihulga sa biktima nga ipakita ang tarpaulin. Diin nakabutang ang hubo nga lawas nini apil ang nawong ug mga chat messages. Ipapilit matod pa ang mga tarpaulin sa usa ka park dool sa trabahoan sa babae ug mismo usab sa basketbulan dool sa balay sa biktima kung dili makigbalik kaniya. Nagpatabang ang babae sa mga otoridad hinungdan nga gipahigayon ang entrapment operation. Pinangulohan ni Police Lieutenant Mark Anthony Prideluces. Dadakpan ang 32 anyos nga call center agent nga taga Plaridel Street, Barangay Camparo, Mantawi City. Ikadagdang paskaan og kasong kalapasan sa Article 286 o grave coercion sa Revised Penal Code, Republic Act 9262, kung Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004, o Republic Act 9995, kung Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009, in relation to Section 6 sa Republic Act 10175. Wa maluwatog pamahayag ang suspect. Christmas is in the air, nagayod mga kapuso, ilabi na kung imong makita kining gingerbread castle sulod sa usa ka resort sa Bohol. Sa kanindot niini, Instagrammable gayud ang matag anggulo. Tulo ka mga pastry chefs ang nagpuliyo sa pagbuhat sa maong gingerbread castle. Baw ng taas nga pasensya ug pagka-creative, nahuman nila kini sulod sa 14 ka adlaw. Nanghinaot sila nga pinaagi sa ilang gingerbread castle. Mabatiyagan natong mga kapuso ang diwa sa Kapaskuhan. Ug karong Lunes, usa sa mga pastry chef nga proud nga taga Sugbo ang atong makauban sa GMA Regional TV Live. Busa ayaw kana si Piata pagkahuman sa unang hirit.
Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Mga kapuso, laing kahigayunan na usab nga maka-appeal sa Proof of Purchase promo sa GMA. Ang kapuso, bigay premyo panalo Season 8. Mamahimog mo appeal ang mga customer ug mga sari-sari store owners alang sa kahigayunan nga mudaog sa grand prize nga 1 million pesos tax-free. Magsugod ang official sending of entries ug mga adlaw, November 25, 2023 hangtod na kana sa February 2, 2024. Mamahimog magpadala sa mga Mercury drug branches ug pwede usab magpadala sa inyong mga entries sa GMA Regional TV and radio stations nationwide. Importante lang nga pahinumdum, magmatngon sa mga fake news, fake na Facebook accounts ug mga scam texts. Ug tutok lang sa GMA o bisitaha ang official Facebook page sa GMA Promos, www.facebook.com/GMA Promos ug microsite promo/gmanetwork.com/GMA Promos. Kinialang sa kumpletong mechanics ug mga pahibaw. Mga kapuso Sparkle artists nga mga lead stars sa GMA Talibabad, may bisita din sa Subo ug namyesta dito sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Siluan Mirundina sa report. Relatable sa mga Sugboanon ang bagong Kapuso action series nga Black Rider kay Sugboanon ang kaliwat sa duha ka mga lead character niini. Sa press conference gipahibaw nila ni Ruru Madrid ug Mateo Gudicelli nga ang ilang gidalang mga karakter isip managhigalang sila si Elias ug Paeng, mga batang taga Cebu ug nanimpad sa kauluhan. Ibang career, ibang mga mundo nila, but their friendship has always stayed strong ba because of their Cebu values. And kung napapanood niyo po yung first few episodes ng Black Rider, yung kalaban, which is yung Golden Scorpion, meron siyang malaking parang statue. Wooden statue ni Magellan. Meron naman. So, may ganong connection. Samtang gipasabot usab ni Yasi Pressman ang Cebu Media sa character nga iyang gida, isip usa ka babaeng napugos paghimo og krimen aron matabangan ang iyang amahan nga masakiton. This week's episode, makikita po natin na nahuli po siya ni Paeng. Nakulong po siya. At sinabi rin niya, wala rin lalong mag-aalaga sa tatay ko kung ito rin po yung daang tatahakin ko. Kaya panahon na rin para magbago. Busa di na ikahibong kun nganong ingon na lang usab ni Ana ang paghangop sa mga upunganon sa mga bida sa Black Rider atol sa Kapuso Fiesta niadtong Sabado sa gabi. Gawa sa mga lead star sa action series nga Black Rider, may bisita usab sa Sugbo ug nakipiesta sa Lapu-Lapu City ang duha sa mga nanagunang character sa GMA Talibabad nga Love Before Sunrise. Gipakilig nila ni Dennis Trillo ug Andrea Torres ang Cebu Media dihang gipangutana sila sa ilang mga nakatunan ni ining maong love story. Yes, kailangan mo sigurong mahanap talaga yung tao na para sa'yo dahil pag pinilit mo yung sarili mo na makisama sa isang tao na hindi mo naman talaga gusto or medyo half-hearted mo lang talaga siya mahal, parang ikaw rin yung magsasuffer and hindi ka talaga matatahimik hanggat hindi mo na nararamdaman yung totoong pagmamahal ng totoong tao na para sa'yo. Na-hurt ako for Zarina. Bakit pinalilindan niya ako? Ouch! O garon pagdugang sa kasadya atol sa fiesta ug sa mall show, gilingaw sa Kapuso comedian nga si Bubay ug sa Sparkle singer ug XOXO member nga si Danny Ozaraga ang mga Sugboanon sa ilang mga performances. Uban ni Cleofer Lumayag o Godfrey Relien, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Okay mga kaposo, long weekend kita karon kay ang holiday sa November 30 gi-move back sa November 27, Monday. Yes, lain kay gayon na usab nga maka-enjoy ang ato ang mga kapuso. But kinahanglan gyapon mag-amping kay medyo pati ang panahon, di ba lan? Correct.
Samtang mga kapuso, makita ninyo kinimong episode sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pero usab ninyo mabisita ang among official YouTube channel, GMA Regional TV, ug i-click ang subscribe button alang sa labing init nga mga balita gikan sa mga rehiyon. Bodamong pasalamatan mga kapuso sa lain-laing bahin sa Pilipinas, sa pila mga kapuso nato abroad tungod sa GMA Regional TV Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, kinatibukang pwersa alang sa mas dagkong misyon ug masalapat nga pag-alagad sa nasod. 31 adlaw na lang, Pasko na! Happy weekend mga kapuso, mga hapon.